Halika Stephanie, bilisan mo, may ipapakilala ko sa'yo. Kumunot ang aking noo sa sinabi ng kaibigan ko na office mate ko na rin. Naalala ko ang unang pagkikita namin ni Ruel na parang kahapon lang. Lunes ng umaga yon at medyo basag pa ang mood ng mga kasama ko. Pero si Irene talagang mataas ng energy. Kapapasok ko pa lang sa kumpanya, ilang linggo nang nakalipas. Ni hindi ko pa nga masyadong maalala ang mga mukha at pangalan nila. Pero iba kapag si Ruel. Hi, ako si Stephanie. Pasensya ka na sa kaibigan ko ha. Ang kulit kasi. Siya rin ang tumulong sa akin na makapasok dito. Natatawang sabi ko sa kanya. Sumandal sa railing si Ruel. Ayos lang, hindi naman ako nagsisising na kilala kita. Nagtatrabaho siya bilang IT sa company. Si Ruel ang pinupuntahan ko para sa anumang technical na issue. Naalala ko nung naisip ko na parang isa lang siyang katrabaho. Yun lang ang aking tingin sa kanya. Pero habang tumatagal na nagiging malapit kami, hindi ko na malayang nahuhulog na ang aking damdamin sa kanya. Iniisip ko lang, bakit kaya hindi natin subukan, Stephanie? Tanong ni Ruel sa akin habang kumakain kami ng lunch. Napalunok naman ako. Ang alin? Ngumiti siya at inabot ang aking kamay. Ang mag-date. Alam kong may nade-develop ka na rin feelings para sa akin. Mas maganda siguro kung step by step, mas higit pa nating makilala ang isa't isa, Stephanie. Sa sumunod na mga ilang buwan, naging mas madalas at personal ang aming mga pag-uusap. Nagsimula kaming mag-chat tungkol sa aming mga interes sa labas ng trabaho. Naghihintay din ako palagi sa kanyang mga update sa akin. Hindi na kami basta colleagues lang. Nagkaroon ng pagbabago ang aming mga nararamdaman. Isang araw, nagising na lang ako na isang taong lubos ko ng pinahahalagahan sa aking buhay si Ruel. So, pangarap mo talagang maging teacher? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako. Oo, kaso hindi pa kasi ako nakakapag-board exam. Bala ko sana pero hindi muna ngayon. Hinaplos niya ang aking buhok. Hayaan mo, Stephanie. Susuportahan kita. Magiging licensed teacher ka rin. Huwag kang mag-alala. Napangiti naman ako. Salamat, Ruel. Napagtanto ko na higit pa sa aking kaibigan si Ruel. Naging kami. Hindi ito pilinano, hindi ko inaasahan, pero hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman niya rin sa akin. Doon nagsimulang mag-ugat ang ideya sa akin na baka siya na ang makakasama ko sa habang buhay. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ruel at huminga siya ng malalim. Alam mo, ang dami kong iniisip tungkol sa atin, sa relasyon natin lately, tungkol sa kung paano tayo mag-grow sana ng magkasama, kung gaano tayo mag-share sa isa't isa at kung gaano ko pinahahalagahan ang bawat sandali na kasama ka, Stephanie. Naramdaman ko kung saan ito patungo, ngunit hindi ako lubos na sigurado. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko habang patuloy lang siya sa pagsasalita. Titig na titig lang sa akin si Ruel. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Naalala ko nung unang beses kong napagtanto na may gusto na pala ako sa'yo, Stephanie. At ngayon, hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka. Huminto siya. Dumukot sa kanyang bulsa. Napabuntong hininga ko nang maglabas siya ng isang maliit na velvet box. Bumilis ang tibok ng aking puso nang buksan niya iyon para makita ang isang singsing. Nang mag-propose si Ruel, simple pero parang kompleto ng buhay ko. Hindi ang grande o maraming arte ang kanyang proposal, ngunit nahawakan na agad nun ang aking puso. Sa simple, intimate moment na yon, naunawaan ko ang lalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Stephanie! Sabi niya, medyo nanginginig ang boses. Alam kong hindi ito ang pinakamagandang proposal pero mula naman sa aking puso. Pakakasalan mo ba ako? Natahimik ako saglit. Ang simple ng proposal, ang sinseridad sa mga mata niya, napaka-perpekto ng lahat para sa akin. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ko habang nakatingin sa singsing. Oo naman, sa wakas ay nagawa ko ring sabihin. Medyo nag-crack pa nga ang boses ko. Oo naman, pakakasalan kita. Lumiwanag ang mukha ni Ruel. May magkahalong ginhawa at saya sa kanyang mukha. Isinuot niyang singsing sa aking daliri. Banayad at magalang ang kanyang haplos sa akin. Nagyakapan kami. Mahigpit na nakahawak sa isa't isa. Parang magkasabay ang puso namin.
Pagkaatras namin, hinawakan ni Ruel ang kamay ko. Gusto kong maging simple at sincero tulad ng lahat ng bagay sa pagitan natin. Salamat at tinanggap mong proposal ko sa'yo. Tumango naman ako. Tatanggapin ko, Ruel, kasi mahal kita at nagtitiwala ako sa'yo. Kapag naiisip ko yon, ang sarap-sarap balikan ng mga alaala. Yun ang mga panahong sobrang saya ko pa kay Ruel. Hindi naman ako nagsisising nagpakasal ako sa kanya. Pero kung may isa akong pagkakamaling ginawa, yun ay ang hindi ko muna kinilala ang pamilya niya. At hindi ko muna siya kinilala ng lubusan. Nagliwanag ang mga mata ko. Mabuti naman at naisipan mo, Ruel. Matagal ko nang gustong ilabas ang mga bata. Masarap magkaroon ng quality time ngayong wala ka namang masyadong ginagawa. Lumawak ang ngiti ni Ruel. Actually, naisip ko na rin na pwede nating isama sina Mama at Papa. At yung kapatid ko na rin, para naman makapamasyal na rin sila. Natigilan ako saglit. Ganun ba? Akala ko tayo lang 4. Tayo at ang mga bata. Umiling naman siya. Hindi, mas maganda kung kasama sila. Okay na rin naman yon. Ayaw mo ba nun? Kasama ng mga anak natin ang mga magulang ko, Stephanie. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Pagtataka at pagkadismaya. Inaasahan ko lang talaga na tayo lang. Pero naiintindihan ko, masaya rin naman akong makita din ang pamilya mo. Inabot ni Ruel at pinisilang kamay ko. Isasama natin sila. Pamilya rin naman sila eh. Tumango na lang ako. Hindi naman sa ayaw ko nakasama sila. Ang akin lang, ni minsan, hindi pa kami lumabas ng mga bata na kami lang 4. Lagi silang kasama. At minsan, hindi ko nagugustuhan ng ginagawa ni Ruel. Nung isang araw nga lang, binilhan niya ng motor ang kapatid niya. Alam niya namang kailangan naming magtipid para makabili na ng sarili naming bahay. Ruel, hinay-hinay lang sa paggastos ha. Di ba mag-iipon na tayo para sa dream house natin? Paalala ko sa kanya. Tumango naman siya. Oo naman, ako nang bahala ron. Gusto ko rin naman magkaroon ng sariling bahay. Mas mapapamahal tayo dahil nangungupahan tayo. Ayaw mo rin naman na doon tayo kina Mama at Papa tumira. Hindi ako nakasagot. Ayoko talaga. Para sa akin, hindi na dapat kaming pumisan pa dahil may sarili na kaming pamilya. Pero tumira man kami o hindi roon, parang hirap na hirap pa rin silang let go si Ruel. Pinuntahan ko na lang sina Sheena at Dylan. Maliliit pa sila kaya kailangan pang tulungang magbihis. Nang okay na ang aming mga anak, ako naman ang nag-ayos at nagbihis. Pagdating namin sa mall, puno ng energy ang pamilya ni Ruel. Naroon ang mga magulang at kapatid niya. Abala ako sa mga bata, habang ang asawa ko, abala naman sa nanay niyang pinagsha-shopping niya. Para bang display lang kami. Naging pamamasyal nila, kaysa maging pamamasyal naming 4. Ako nang magdadala niyan, Mama. Sabi ni Ruel sa kanyang ina at kinuha ang bag mula rito. Komportable ka po ba? May kailangan ka pa po ba? Pinagmamasdan ko si Ruel na gumagalaw sa gitna ng mga tao. Tinitingnan niya ang kanyang mga magulang at sinisigurong maayos na sila. Samantalang kami ng mga bata, nasa likod lang at nakasunod sa kanila. Hindi naman din nagtuturo ang mga anak ko kahit may gusto silang madaan ng gamit sa mall. Tinuruan ko silang maging mapagpasensya at maghintay sa mga bagay na ginugusto nila. Mama, pwede po ba tayong pumunta sa arcade? Tanong ng aking anak, hinihilang aking manggas. Tumingin ako kay Ruel. Gusto ng mga batang maglaro muna ron, sasamahan ko na muna sila. Umawang ang bibig niya. Ha? Ano yun, Stephanie? Mamaya na, sasama kami. May bibilhin lang kami dito. Napabuntong hininga ako. Hindi ako nakinig. Bahala na sila. Mas mahalaga sa aking mag-enjoy ang mga anak ko. Nagpunta na nga kami sa arcade. Mas gumaan ang pakiramdam ko nang makita kong masaya na sina Dylan at Sheena. Sinubukan kong tumuon sa mga bata. Sana, kami na lang palang 3 ang lumabas at hinayaan ko na lang sila na may sariling lakad. Maya-maya ay may humawak sa siko ko. Bakit ka naman biglang nag-walk out, Stephanie? Hindi ako tumingin. Gustong mag-enjoy ng mga anak mo. Mukhang matagal pa kayo kaya ako nang nagkusa. Halika, nauna na sila sa restaurant. Kumain na tayo. Alam kong gutom na rin kayo ng mga bata. Mamaya, ibibili ko kayo ng gusto ninyo. Mahinang sabi ni Ruel sa akin. Kung wala lang talaga kami sa mall, siguradong magiging malala na ang pag-aaway namin.
Baka magsigawan pa nga. Pero sinusubukan kong maging kalmado. Ayokong makakuha kami ng atensyon ng ibang tao. Ano, Stephanie? Anong mahalaga? Mas mahalagang pride mo kaysa mabusog kayo ng mga bata? Sige na, halika na, kumain na tayo. Bahagya na akong hinihiling ni Ruel. Wala akong nagawa kundi ang sumama sa kanya. Pati mga bata, inakay niya na. Napabuntong hininga na lamang ako. Nang makarating sa restaurant, hindi na lang ako masyadong nagsalita. Nagtatampo pa rin ako sa aking asawa. Inaasikaso ko na lang sina Dylan at Sheena. Malinaw na inuuna ni Ruel ang kanyang pamilya. Gusto kong family-oriented si Ruel na maalaga siya at maalalahanin sa kanyang pamilya. Pero hindi kapalit ang pakiramdam na medyo napapabayaan kami ng mga bata. Nang nasa biyahe na kami at wala ng kanyang mga magulang, doon pa lang talaga kami nakapag-usap. Sinusuyo niya ako pero hindi ko pa rin talaga mapigilang magtampo. Lumambot ang ekspresyon ni Ruel at hinawakan niyang kamay ko. I'm sorry kung hindi ko kayo napagtuunan ng pansin kanina ng mga bata. Gusto ko lang naman maging masayang lahat. Sorry na, Stephanie. Hindi ko naman intensyon na iparamdam sa'yo yon na parang hindi kayo kasama. Umiwas ako ng tingin. Naiintindihan ko naman yon. Medyo mahirap lang na wala kang oras sa akin at sa mga bata. Kami ng pamilya mo ngayon. Pero parang kami ang nakikihati sa oras mo. Ayoko ng ganun sa mga bata, Ruel. Tingnan mo nga wala silang nabili para sa kanila. Nagpakawala ng malalim na hininga si Ruel. Sinabihan kitang pumili na kayo kanina. Pero wala, inuna mo yung pagtatampo mo. Ikaw na nga ang sinusuyo, Stephanie. Mas lalo akong naiinis sa kanya. Sino pang matutuwang pumili kung pasarado na yung mall? Hindi mo ba nakita? Inaantok na nga sina Sheena at Dylan. Saka mo lang naisipang ipamili kung kailan wala na sa mood ang mga bata. Hindi ako nag-iinarte. Hindi ko inuunang pagtatampo ko. Talagang nawalan din ng gana ang mga anak mo, Ruel. Natahimik naman ang asawa ko. Sana napagtanto niyang aking mga sinasabi dahil hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa sistemang ito ng pamilya namin. Tumango si Ruel, mukhang totoong nagsisisi. Pasensya na, babawi ako. Next month, tayo na lang ang mamamasyal. Pangako yan. Tatanggapin ko na yung job offer sa kumpanya na sinasabi ko sa'yo. Mas malaki ang offer sa akin. Mas makakapag-ipon tayo para makabili ng bahay. Napabuntong hininga na lamang ako. Maganda yung binabalak mo pero sana matupad mo lahat ng sinasabi mo sa amin ngayon. Ayokong umasa sa mga pangako lang. Umiling si Ruel. Hindi na, Stephanie. Sorry talaga, hindi na mauulit. Promise, bibilhin natin sa susunod ang mga gusto nyo ng mga bata. Alam kong mabuti ang intensyon ni Ruel. Pinapahalagahan ko ang pagsisikap na ginagawa niya para sa pamilya niya. Kahit ako, tumatanaw ng utang na loob sa sarili kong mga magulang. Pero pinili niyang magsama kami at magkaroon ng mga anak. Kaya dapat mas nakatuon sa amin ang kanyang atensyon. Pero parang kahit yon, pinagdadamot pa sa amin ni Ruel. Yun ang pinanghawakan ko. Umaasa akong maging okay din ang problema ko sa pamilya ni Ruel. Hindi ko naman sila inaalisan ng karapatan sa anak nila. Ang gusto ko lang, magkaroon ng limitasyon ang kanilang mga ginagawa. Mama, mabuti naman po't nakabisita kayo sa amin. Miss na miss ko na po kayo. Kumusta po si ate saka si papa? Tanong ko kay mama nang makarating siya galing sa probinsya. Kinuha ko ang mga dala niya at dinala sa kusina. Napangiti ako nang makitang isang palayok iyon ng sinaing na tulingan at maraming tuyong kamyas. Amoy pa lang, natatakam na ako. Alam talaga ng aking ina ang aking paborito. May binurong manggarin at mga sibuyas na Tagalog. Ngiti-ngiti naman siya. Hindi ko to palalampasin, Stephanie. Ilang linggo ko nang hinihintay ang pagbisitang ito. Kahit pigilan pa ako ng papa mo, bahala siya ron. Gusto kong makita tong mga apo ko. Ang lalaki na, ang bilis nilang lumaki. Parang nagmamadali. Napangiti ako. Pinanggigilan ni mama sina Sheena at Dylan. Kaya kampante ako sa aking mga magulang. Alam kong mahal na mahal nila ang mga anak ko. Pero sa aking mga biyanan, parang wala pa silang amor sa mga bata. Humagikik si Sheena. Masaya talaga ako kapag masaya ang aking mga anak. Kaya minsan, gusto ko silang dalhin sa probinsya para naman kasama nila ang kanilang mga pinsan at ibang kamag-anak sa side ko.
Stephanie, pinag-iisipan mo bang pagkuha ng board exam para maging isang lisensyadong guro ka na? Tanong ni Mama. Natigilan ako sa kanyang tanong. Alam kong gusto ng mga magulang ko na gawin ko yon, pero hindi ko pa talaga kaya dahil mas inuuna ko ang responsibilidad sa aking pamilya. Marahan akong tumango. Opo Mama, pinag-iisipan ko po yon. Sayang din naman po kasi ang pag-aaral ko kung hindi ako makakakuha ng lisensya. Yun pa rin naman po ang gusto kong ituloy na career. Pero mahirap po sa ngayon eh. Busy din po kasi sa trabaho si Ruel. Ang mga bata po, maliliit pa at ako lang po ang nagbabantay. Wala po akong pwedeng pagkatiwala ang ibang tao sa pag-aalaga sa kanila. Gusto ko pong natututukan sila habang maliliit pa. Kung magsisimula po akong mag-review sa isang review center, walang mag-aalaga sa kanila habang wala po ako. Bakit hindi mo na lang iuwi ang mga anak mo sa probinsya? Okay din naman ang pag-aaral doon. Isa pa ay may makakatulong ka sa pag-aalaga. Maraming magbabantay sa mga anak mo. Saka para na rin makapag-review ka na. Kasi kung hihintayin mo pang lumaki ang mga apo ko, kailan ka pa makakapag-take? Mapaglilipasan ka na. Sabi pa sa akin ni Mama. Dali akong napaisip sa mga sinabi ni Mama. Tama naman siya. Mas matututukan at mas makakampante ako kung sila ang mag-aalaga sa anak ko habang abala ako sa pagre-review. Pero ayoko munang iwan ang asawa ko. May trabaho rin siya rito. Hindi naman pwedeng iwan yon para sa amin. Hindi ko rin alam kung papayag siyang umuwi muna kami ng mga bata at doon muna mag-aral sa probinsya namin. Marahan akong tumango. Sige po, susubukan ko pong kausapin si Ruel tungkol po dyan. Hinawakan ni Mama ang aking kamay. Laging may paraan kung gusto mo talaga. Naniniwala ako sa iyo, Stephanie. Mas magandang may career ka para sa sarili mo. Hindi kayo nahihirapan pero dapat may sarili ka pa rin kita at trabaho. Hindi yung ibubuhos mo lahat ng atensyon mo para sa mag-aama mo. Simula nang sinabi sa akin yun ni Mama, hindi na matanggal sa isip ko. Hindi man ako nagpaalam kay Ruel, naghahanap na ako ng pwede kong pasukang review center. Gusto ko na kasi talagang maging licensed teacher. Gusto kong magturo dahil yun din naman ang aking pangarap. Stephanie, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Saad sa akin ni Ruel, halatang nananabik pa nga siya. Umarap ako sa kanya nang maayos ko na ang paghiga ko sa kama namin. Ano naman yon? Mukhang excited ka. Gusto ko sanang ipakilala sa'yo si Claire. Sabi pa ni Ruel sa akin. Nagtaka naman agad ako dahil hindi naman siya palakwento sa babae. Claire? Sinong Claire? Bahagyang gumalaw si Ruel. Si Claire Saavedra, HR manager namin sa company. Nag-usap kasi kami kanina. Balak naming magtayo ng sariling travel agency. Opportunity na to. Kaya gusto ko tong i-grab. Siya ang mag-finance. Pero syempre may ambag rin naman ako doon. Investment at negosyo pa rin yun. Business partner kami. Natigilan ako. Hindi agad ako nakasagot. Ang alam ko, nag-iipon kami para makabili ng bahay. Maganda naman ang investment pero wala pa rin kasiguraduhan sa pagnenegosyo. Ha? Pero di ba nag-iipon tayo para sa sarili nating bahay? Hindi ba pwedeng yun munang unahin natin? Nag-aalang ang tanong ko sa kanya. Umiling ang asawa ko. Pero malaki ang balik kung aasenso tayo. Hayaan mo na ako rito. Akong bahala, Stephanie. Hindi kita bibiguin. Ayaw mo ba nun? Kapag lumago, mas malaki ang mabibili nating bahay at lupa. Kaunting tiis muna, Stephanie. May duda pa rin ako. Iba ang kutob ko sa negosyong gustong mangyari ni Ruel. Baka naman, hindi lang ako ang klase ng taong susugal sa mga ganoong negosyo. Nakakatakot mawalan at walang kasiguraduhan kung gagana ba o hindi. Alam kong medyo nag-aalangan ka pa, pero magtiwala ka sa gagawin naming okay to. Ipapakilala ko rin sa'yo si Claire para naman kilala mo kung sino magiging business partner ko, di ba? Marahan akong tumango. Paano nyo gagawin yon? Bibitiwan nyo ang trabaho? Kaya nyo ba yon kung masyado kayong busy? Napabuntong hininga si Ruel. Stephanie, masyado kang maraming inaalala. Huwag kang maging negative. Alam kong hindi madali pero wala ka bang tiwala sa akin? Tiningnan ko siyang mabuti. May tiwala naman. Siyempre hindi mo rin matatanggal sa akin ng mag-alala. Hinaplos niyang mukha ko. Stephanie, wala kang dapat ikatakot.
matutuloy ang mga plano natin para sa ating pamilya. Sa ngayon, mas palalaguin muna natin ang ating ipon. Mag-set ako ng dinner para naman makilala mo ang business partner ko at malaman mong talagang maayos siyang kausap, Stephanie. Tumango na lang ako. Asawa ko si Ruel. Nakikita ko namang masaya siya sa ginagawa niya. Kaya susuportahan ko muna siya sa kanyang gustong gawin. Kapag medyo stable na, saka ko sasabihin sa kanya ang gusto kong mangyari. Sa sumunod na araw, nagplano si Ruel na ipakilala ko kay Claire. Huminga ako ng malalim nang igiya ko ni Ruel sa isang restaurant. Bahagya kong hinigpitan ang pagkakahawa ko sa aking pouch. Hindi naman ako bago sa mga ganitong uri ng pagpapakilala, pero ibang pakiramdam ko ngayon. Para bang may kakaiba. Nang makita ko si Claire, aura pa lang, alam kong presentable na siyang babae. Mukha rin namang mapagkakatiwalaan. Tumikim si Ruel na nakakuha ng atensyon niya. Stephanie, gusto kong makilala mo si Claire, ang aking business partner. At syempre, ang aming HR manager. Mainit at totoo ang ngiti ni Claire nang iabot niyang kamay sa akin. Masaya akong nakilala na rin kita sa wakas, Stephanie. Dalas ka nga sa akin kinikwento ni Ruel kasi gusto niyang i-consider ang desisyon mo bago siya mag-oo sa gagawin naming business. Medyo gumaan naman ang aking pakiramdam sa sinabi niya. At least, nalaman kong mahalaga sa asawa ko ang aking mga desisyon. Hindi niya pa rin ako iniitsipwera kahit wala akong kinalaman sa pag-uusap nilang dalawa. Hinawakan ko ang kamay niya. Masaya rin akong makilala ka. Pinaupo na ako ni Ruel sa kanyang tabi. Nag-usap-usap kaming tatlo, pero mas madalas sila lang ang nag-uusap dahil na rin sa negosyo. At naiintindihan ko naman yon. Saka kapag kausap naman ni Ruel si Claire, hinahawakan niyang aking kamay. Pinaparamdam niya siguro sa akin na kahit abala siya, hindi niya pa rin ako pinapabayaang ma-out of place. Anong trabaho ng asawa mo? Tanong bigla ni Claire at tumingin sa akin. Pinunasan ko ang aking bibig. Dati akong may work. Office mate kami ni Ruel, pero nakapagtapos talaga ako ng education. Hindi pa lang talaga nakakapag-take ng board exam. Naging abala rin kasi ako nang nag-asawa ako at nagkaroon kami ng 2 anak. Nakatapos naman ako. May pinag-aralan din ako pero hindi ko alam kung bakit parang nanliliit ako sa tanong na yun ni Claire sa akin. Siguro dahil alam kong mas successful siya, habang ako hindi pa ako nakakarating sa kalahati ng career na gusto ko. Parang naramdaman ni Ruel ang tensyon na aking nararamdaman. Si Stephanie ang nag-aalaga sa aming mga anak at laging in charge sa bahay. Alagang-alaga nga ako rito, kaya kahit ako lang ang nagtatrabaho sa aming dalawa, ayos na sa akin. Mas komportable ang buhay ko kasi siyang asawa ko. Tumango na lang si Claire at nagpatuloy sa pagkain. Napatingin naman ako sa asawa ko. Masaya akong ganon ang tingin sa akin ni Ruel bilang asawa niya. Ilang saglit nagtagal ang tingin ni Claire sa akin at hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin niya. Para bang tinitingnan niya ang bawat detalye kung paano ako kumilos. Sinubukan kong magbihis ng maganda para dito, hindi nga lang katulad ng estilo niya. Gayunpaman, pinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Katulad ng sinabi ni Ruel, kahit paano, kumikita na naman ang sinimulan nilang travel agency. Hindi pa rin naman umaalis sa trabaho ang asawa ko, kaya stable pa rin ang income. Si Ruel lang din naman kasi ang nagmamanage ng website habang si Claire sa mismong kabuuan ng travel agency. Pero may mga bagay pa rin talagang ginagawa si Ruel na pakiramdam ko wala kami sa kanyang buhay. Pilit kong pinapakalmang aking boses. Ruel! Bakit, Stephanie? Tanong niya sa akin. Napapikit na ako sa sobrang inis. Nakita ko ang bank statement. Bumili ka ng kotse para sa mga magulang mo? Kailangan mong ipaliwanag sa akin kung bakit mo naisipang gamitin ang pera natin para dito. Talagang savings pa natin, ha? Napag-usapan na natin ang tungkol sa budget. Tungkol sa pag-iipon para sa paunang bayad sa gusto nating bahay. Yun ang napagkasunduan natin, Ruel. Kaya ano to? Hinawakan ni Ruel ang aking siko. Alam ko. Sorry na. Pero kailangan nila ng bagong kotse at hindi ko na kayang makita silang nahihirapan pa sa lumang sasakyan namin. Lagi pang nasisiraan sa daan. Hindi na kaya sa baha. Binata pa lang ako. Yun ang sasakyan namin, Stephanie. Namumuo ang aking luha. Alam kong pinaghirapan naman yun ni Ruel.
Pero umasa lang talaga ako na para sa bahay namin ang budget na yon. Ni hindi ko naisip na ibibili niya ng sasakyan ang kanyang mga magulang. Roel, hindi lang to tungkol sa kotse. Kami ng pamilya mo. Para yun sa future natin. Paulit-ulit na lang ba, Roel? Lagi ko ba dapat ipapaalala sa yung kami ng pamilya mo ngayon? Plano tayo ng plano, pero lagi na lang may nangyayaring ganito. Parang kami ang nakikihati. Pinasadahan niya ng kamay ang kanyang buhok. Halatang frustrated na rin sa akin. Naiintindihan ko naman yun, pero ang pangit na ng lumang sasakyan nila. Pinag-aral nila ako. Ngayong stable na ako, pwede naman na nilang matanggap yun mula sa akin. Diba? Hindi nila to hiniling, ngunit gusto kong tumulong. Makakapag-adjust naman tayo ng budget. Kumikita naman ako. Akong bahala. Bakit napaka-makasarili mo pagdating sa pamilya ko? Hindi ako makapaniwala. Ako pa talagang natawag na makasarili. Iniisip ko lang naman ang makakabuti para sa mga anak ko. Bumuo kami ng pamilya at pakiramdam ko, wala pa kaming maayos na naipundar kahit isa. I-a-adjust ang budget? Gaano man kataas ang kinikita mo kung hindi mo talaga kami priority ng mga anak mo? Walang mangyayari. Halos sigaw ko na sa kanya. Hindi mo to sinabi sa akin. Hindi mo man lang nabanggit. Paano ka nakakagawa ng napakalaking desisyon nang hindi mo man lang ako kinakausap? Akala ko may ginagawa kong mabuti. Defensive niyang sabi. Tumataas na rin ang boses. Hindi ko naman alam na magagalit ka, Stephanie. Nanginig ang boses ko. Bakit? Wala ba akong karapatang magalit? Nagdedesisyon kang hindi mo ako sinasama. Asawa mo na ako. Pamilya mo na ako. Ako na ang kasama mo hanggang pagtanda. Kaya bakit hindi mo sinasabi sa akin to? Ano? Sorry na naman? Hindi binabago ng sorry ang nangyari. Plano tayo ng plano sa buhay pero walang natutupad kahit isa. Dahan-dahang tumango si Ruel. Naiintindihan ko. Hindi ko to pinag-isipan ng maayos. Pasensya na, Stephanie. Masyado akong nakatutok sa pagtulong sa kanila. Kaya hindi ko naisip kung paano ito makakaapekto sa'yo at sa mga bata. Hindi na ako muling nagsalita. Niyakap niya na lang ako. Kung frustrated siya, mas frustrated ako sa kanya. Ilang taon na kaming kasal at may mga anak na rin. Pero kung umasta si Roel, parang hindi kami kasama sa mga desisyon niya sa buhay. At ayoko yun palaging maramdaman sa kanya. Napapagod din akong umintindi. Napatitig ako sa mesa sa kusina. Niyakap ko ang aking sarili dahil sa lamig mula sa pagbagsak ng ulan sa labas. Hindi pwedeng ganito na lang kami palagi. Kung palaging uunahin ni Roel ang kapakanan ng mga magulang niya, walang mangyayari sa aming mag-iina. Kailangan kong kumilos habang kaya ko pa at hindi pa ako sobrang matanda. Kailangan ko ring mag-build ng buhay para sa aking sarili. Kinuha ko ang cellphone sa mesa. Tinawagan ko si Mama. Siya lang ang alam kong makakatulong sa akin na hindi mamasamain ng kahit na sino. Hello, Stephanie. Kumusta ka? Gabi na. Matutulog na sana kami ng papa mo. May problema ba? Tanong ni Mama sa akin. Sinubukan kong maging kalmado para hindi na mahalatang may problema ako. Pasensya na po, Mama. Marami lang po akong iniisip. Tungkol din po sa sinabi niyo sa akin. Natigilan ang mama ko mula sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin, Stephanie? Huminga ako ng malalim. Gusto ko pong bumalik sa probinsya natin. Mag-aaral na rin naman po ang mga bata. Diyan na lang po muna habang ako magre-review na po ako sa review center. Mabuti naman naisipan mo yan, anak. Oo naman, pwedeng-pwede kayo rito. Isasama mo bang asawa mo? Tanong ni Mama sa akin. Napabuntong hininga ako. Hindi po, mas naging abala rin po kasi siya rito. Magpapaalam na rin po ako kay Roel about po rito. Isasama ko po ang mga anak namin kasi maliliit pa. Hahanapin nila ako at hindi rin sila maaalagaan ni Roel kung iiwan ko sila. Late na nga po palaging umuuwi ang asawa ko. Maiintindihan naman po yun ni Roel. Saglit lang naman po ako. Kapag nakapasa na po ako, babalik na rin po kami rito. Nagsalitang muli si Mama. Ganoon ba? Sige, basta kausapin mong asawa mo ng maayos. Sumagot naman ako ng oo. Kakausapin ko talaga si Roel. Hindi kami pwedeng ganito na lang. Isa pa, alam kong hindi niya rin naman ako pipigilan sa pangarap ko. Una pa lang, alam na ng aking asawa na gusto ko talagang maging teacher.
Huminga ng malalim si Mama. Anak, pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Hindi ka tatawag sa akin ng ganito, Stephanie, kung hindi ka namomroblema ng ganyan. Tipid akong napangiti. Kilala talaga ako ni Mama. Alam niya kung kailan ako may problema. Napasulyap ako sa naka-frame na picture namin ni Ruel sa sala. Ganito po ba talagang buhay may asawa? Sinusubukan po naming maging maayos para sa future namin at sa mga bata. Sinusubukan po naming mag-ipon ni Ruel para sa pangarap naming bahay. Pero para po kaming paikot-ikot sa pareho lang din po na problema. Sobra pong pagmamahal niya sa kanyang pamilya na mas priority niya po sila kaysa sa aming mag-iina. Nahimigan ko ang disappointment sa boses ni Mama. Gusto mo bang kausapin kong asawa mo, Stephanie? Huminga ako ng malalim. Wag na po. Problema na po namin itong mag-asawa. Kaya dapat kami po ang maghanap ng solusyon. Maayos din po namin ito. Naiinis lang po talaga ako kay Ruel. Umuwi ka na nga rito, Stephanie. Gusto kitang yakapin ng mahigpit, anak. Malungkot na sabi sa akin ni Mama. Tipid akong napangiti. Tumulo ang isang butil ng aking luha. Gusto ko rin ng kayakap. Bumuo ako ng pamilya kasama si Ruel kasi akala ko masusunod lahat ng plano namin. Malinaw ang pinangarap naming mag-asawa para sa aming mga anak. Pero ngayon, kasama ang mga bagahe namin sa buhay, para bang ang hirap-hirap ng abutin ng lahat ng yon. Pinunasan ko ang aking mga luha. Kaya po, gusto ko pong ipurso talaga ito, Mama. Para naman matupad po ang mga gusto namin. Para naman din po mahiya ang asawa ko na wag na galawin ang ipon namin para sa bahay. Kapag naging teacher na po ako at may maayos ng trabaho, makakapag-ambag na po ako. Mas okay na rin sigurong doon muna kami. Mas makakatipid kami ng renta sa bahay. Mas makakaipon din kami. Sana pumayag si Ruel sa gusto kong mangyari. Para din naman sa amin yon. Nang matapos ang tawag, magkahalong excitement at kaba ang aking naramdaman. Alam kong medyo mahirap ang tatahakin ko, pero determinado talaga akong gawin ang mga bagay na gusto ko ngayon. Para kay Ruel, para sa mga bata, para sa mga pangarap naming bahay, at higit sa lahat, para sa sarili ko. Ruel, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko sa kanya habang kinukuha ang marurumi niyang damit. Napatingin saglit sa akin si Ruel habang abala sa laptop. Anong meron? Mukhang seryoso ka, Stephanie. Huminga ulit ako ng malalim. Marami akong iniisip lately tungkol sa licensure exam. Malapit na yon at kailangan ko talagang mag-focus sa review. Gusto ko kasing mag-take ngayong taon. Naisip ko na mas mabuti kung pumunta muna kami sa probinsya ng mga bata. Alam ko rin kasi na busy ka, Ruel. Doon muna sila mag-aaral. Dahil mag-aaral din naman si Sheena this school year. At para rin naman may mag-aalaga kay Dylan habang pumupunta ako sa review center. Ilang buwan lang ang... Hindi ko agad natapos ang sinasabi ko nang pinutol agad ni Ruel ang aking mga salita. Bakas ang gulat sa kanyang mukha. Mukhang hindi niya inaasahan ang ganong desisyon mula sa akin. Teka, ano? Aalis kayo ng mga bata? Iiwan niyo ako, Stephanie? Hindi makapaniwalang tanong sa akin ng asawa ko. Nagmadali akong magpaliwanag. Ayokong isipin niya na iniiwan ko siya. Hindi ganon. Hindi kita iiwan. Kaya lang mas convenient sa akin at sa amin ng mga bata kung doon muna kami sa probinsya. Kung doon muna sila habang nagre-review ako. Alam ko rin naman kasi na hindi mo mababantayan ng mga anak natin. Ayoko rin na ihabilin sila sa ibang tao. Isa pa sa mga magulang mo, alam mo na rin yan sa sarili mo, na ayaw din nila nag-aalaga ng mga bata. Kaya sana, pagbigyan mo itong sinasabi ko sa'yo. Pinasadahan ng kamay ni Ruel ang kanyang buhok. Teka lang, Stephanie, nakakabigla ka naman. Pero, paano tayo? Hindi ko kayo makikita. May video call naman eh. Saka kapag hindi busy, uuwi-uwi pa rin kami ng mga bata. Mabilis kong pag-assure sa kanya. Babalik ako pagkatapos ng exam. Humihingi lang ako ng ilang buwan para mapagtuunan ko ng pansin to. Sige na, Ruel. Please? Alam mong matagal ko na itong gustong gawin. Para na rin magkatulong tayo sa pag-iipon sa bahay na gusto natin. Tiningnan akong mabuti ni Ruel. Mukhang talagang pinag-iisipan niya ang aking mga sinabi. Napailing siya at bumuntong hininga pa. At paano naman tayo?
Magkakahiwalay tayo, Stephanie. Parang hindi ko kayang ilang buwan na wala ka. Mamimiss ko kayo ng mga bata. Marahang sabi niya sa akin. Humakbang ako palapit. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang tuhod. Alam kong magiging mahirap to para sa ating dalawa. Mamimiss din kita pero isipin mo to, kung makapasa ako sa board exam, magbubukas sa akin ng napakaraming pagkakataon. Ilang buwan lang naman. Naiintindihan ko kung bakit kailangan mong gawin to. Hindi ko lang inaasahan na gusto mong umalis ng ganito katagal, Stephanie. Niyakap ko si Ruel. Lagi naman kaming makikipag-usap. Pwede mo rin kaming puntahan kapag hindi ka busy o kami ang pupunta sa'yo. Regular din tayong magbe-video call at padadalhan kita ng mga update kung anong kalagayan ng mga bata. At syempre, babalik naman kami kaagad pagkatapos ng lahat ng to. Pangako ko yan sa'yo, Ruel. Hinalikan niyang aking sentido. Okay, kung ito talaga ang kailangan mong gawin, susuportahan kita. Siguraduhin mo lang na i-update niyo ako palagi at padadalhan kita ng allowance para makatulong sa mga gastusin niyo ng mga bata. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, Stephanie. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat, Ruel. Na-appreciate ko na naiintindihan mo ako. Malaki ang kahulugan nito sa akin. Tumango siya at lumambot ang ekspresyon. Ipangako mo lang sa akin na aalagaan mo ang sarili mo at ang mga bata, Stephanie. At wag mo kong kalimutan habang wala ako sa tabi mo. Baka bigla kang makahanap ng iba dyan. Marahan akong tumawa. Paano naman ako maghahanap ng iba? Ikaw lang naman ang mahal ko. Sobrang imposible nun. Ipinapangako ko, babalik din kami ng mga bata. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon, nagsimula na rin akong mag-impake ng mga damit namin ng mga anak ko. Tanong ng tanong sa akin sina Dylan at Sheena. Gusto nilang isama namin ang kanilang papa. Mga bata pa sila, kaya ang hirap ipaliwanag. Pero kalaunan, naintindihan rin ng mga ito na busy talaga si Ruel sa trabaho. Katulad ng napag-usapan namin, hinayaan na nga ako ni Ruel na umuwi sa probinsya namin. Kahit abala ako sa review center, panatag ako na naaalagaan ni Mama at Papa ang mga anak namin. May mga pinsan din na umaaliw sa kanila. Kailan po tayo uuwi, Mama? Baka po malungkot na rin si Papa? Tanong sa akin ni Sheena. Inayos ko ang kanilang mga kumot. Uuwi rin naman tayo. May kailangan lang akong tapusin. Pati kayo, kailangan mong tapusin ang school mo, Sheena. Alam kong miss nyo na si Ruel. Kaya sige, para hindi nyo mamiss, tatawagan natin, okay? Kinuha ko ang aking cellphone. Maaga pa naman kaya inaasahan ko na sasagutin ni Ruel. Pero ilang beses nang nagre-ring ang kanyang cellphone, hindi niya pa rin sinasagot. Tinitigan ko ang aking cellphone. Ha? Bakit hindi sinasagot ni Ruel ang tawag ko? Naka-online naman siya. Humarap ako sa mga bata. Mga anak, hindi sumasagot si Papa ninyo. Baka may ginagawa pa o nakatulog na. Bukas na lang ha? Nakaintindi naman ang aking mga anak. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit may kaba na dumaan sa aking dibdib. Parang may mali, pero hindi ko malaman kung ano. Kaya sa isipin, ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Sa mga sumunod na araw, naging okay naman ang lahat. Nakakausad ako sa review center. Naalagaan din ang aking mga anak. Pero kahit nandun ako o nandito ako, iisa pa rin talaga ang problema sa amin ni Ruel. Ano? Bakit hindi ka nagpadala ng allowance sa amin? Akala ko ba yun ang pinag-usapan natin? Naiinis kong tanong sa kanya. Napabuntong hininga si Ruel. Pasensya ka na, Stephanie. Kinailangan kasi ni na mamat ng kapatid ko ng pera. Hayaan mo sa susunod, mas malaki ang allowance ninyong ipapadala ko. Gusto kong sabihin na kulang dahil kulang naman talaga. Ang ayos ng usapan namin nang umalis kami ng mga bata. Tapos ngayon, ginagawa niya na naman sa amin ito. Kung wala nga lang sina Mama at Papa para umalalay sa akin, hindi ko na talaga alam ang aking gagawin. Gumuhit ang pagkadismaya sa boses ng aking ina. Ano ba naman yung asawa mo, anak? Pumunta lang kayo rito para nakalimutan ng may mag-iina pa siya. At ano ba naman yung biyanan mo? Inoobliga ang anak na magbigay. Kapag may pamilya na, dapat hinahayaan ng anak. At huwag nang nakikisawsaw sa mga kung ano-ano. Napabuntong hininga ako. Yun na nga rin po sana ang gusto kong mangyari. Kaya lang, parang hirap na hirap po ang pamilya ni Ruel na i-let go siya. At gano'n naman din po ang asawa ko sa kanila. Napailing na lang ang aking ina. Totoo naman kasi yon, may punto rin siya roon.
Hindi dapat kami ang nakikishare sa pera ng asawa ko. Sila lang dapat ang naaabutan at hindi kaming mag-iina. Kaya ng weekends at magkaroon kami ng time ng mga bata na bumisita sa kanya, ginawa na namin agad. Kahit abala ako, na-miss ko rin naman ang aking asawa. Okay ka lang ba rito? Tanong ko sa kanya at naglalambing na yumakap. Oo, ayos lang naman. Mabuti at umuwi kayo. Miss ko na ang mga bata. Kumawala siya sa akin at niyakap sina Dylan at Sheena. Napangiti naman ako nang magkulitan sila. Sa pagpunta ko roon, nag-stock ako ng marami sa ref. Nagluto ako at nag-marinade ng kaniyang mga paborito para hindi naman siya kakain palagi sa labas. Unhealthy lifestyle din naman kasi yon. Natigilan lamang ako nang makita ang isang cream cheese sa loob. Alam kong hindi siya kumakain nun. Allergic siya, kaya bakit siya bibili ng ganito? Nang maayos ko na lahat, sandali akong natahimik. Maya-maya ay pumasok sa kusina si Ruel. Oh, ayos ka lang, Stephanie? Tanong sa akin ni Ruel. Napalunok ako. May nakita akong cream cheese sa ref. Sa'yo ba yon? Hindi ba't allergic ka ron? Hindi agad siya nakasagot. Lumingon siya sa akin pagkainom niya ng tubig. Pumunta rito sina mama at papa. Mahilig yun sa cream cheese kaya may stock dyan sa ref, Stephanie. Tumango na lang ako. Naniwala ako sa kanyang sinabi. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Kakapanood ko siguro to ng mga K-drama. Kung ano-ano na lang ang aking naiisip. Kinagabihan, nag-scroll ako sa aking cellphone habang nakahiga sa kama. Inisto ko ang aking asawa. Nakikita ko sa mga comment section ng post ni Ruel ang comment ng kanyang mga katrabaho. Yung iba, inaasar siya. At yung iba, hinahanap ang girlfriend. Girlfriend? Bakit naman ako tatawaging girlfriend? Hindi ba nila alam na asawa na ako ni Ruel? Mahinang bulong ko. Gayunpaman, hindi ko na pinakialaman. Wala rin naman akong kinalaman sa kanyang trabaho. Wala ako sa posisyon para magtanong ng kung ano-ano. May mga nakita rin akong post kasamang pamilya ni Ruel. Mukhang nag-outing sila. Sa mga sumunod na araw, bumalik ulit kami ng mga bata sa probinsya. Nagpatuloy na rin ako sa pagre-review. Okay na sana. Nakukuha ko naman lahat. Feel ko mataas ang chance na makapasa ko ngayon, pero lahat ng aking plano nasira dahil sa pagdating ng isang problema. Medyo gulat lamang ako. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap ni Karen. Hindi pa mula nung high school. Nagtaka ako kung bakit siya tumatawag ngayon. Hoy, Karen! Matagal na kitang hindi nakakausap. Kumusta ka na? Sagot ko sa kanya habang nagbabasa. Stephanie! Hi! Hindi ko inaasahan na sasagutin mo. Medyo madiin ang boses ni Karen. Okay ka lang ba? Tanong ko nang aking naramdaman ang pagkabalisa niya. Bigla siyang nagtanong sa akin, kayo pa rin ba ng asawa mo? Hiwalay na ba kayo? Mahina akong tumawa. Oo naman, kami pa. Bakit naman kami maghihiwalay? Nandito lang kami ng mga bata sa probinsya dahil nagre-review ako para sa LET. May bago akong trabaho. Same company kami ng asawa mo. Imporma ni Karen sa akin. Nanlaki ang aking mga mata. Wow! Seryoso ba? Congratulations! Sandali siyang natahimik. Maganda naman ang sinabi ni Karen sa akin, pero kahit hindi ko siya kaharap, para bang ang laki ng problema niya. Narinig ko ang paghinga niya ng malalim. Sorry kung tinawagan kita ng ganito, pero may kailangan akong sabihin sa'yo tungkol kay Ruel. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano bang nangyayari? Huminga ulit ng malalim si Karen. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo, pero hindi ko alam kung papaano. Si Ruel, nakikipagrelasyon siya sa iba. Nanigas ako. Ano? Imposible ang sinasabi mo. Ayaw ni Ruel lang. Marahan akong pinutol ni Karen. Alam kong nakakagulat ito. Sinubukan kong intindihin sa sarili ko kasi baka nga ma-misinterpret ko lang. Hindi rin naman alam ng asawa mo na kaibigan mo ako nang pumasok ako rito. Kaya kung ano nakikita ko ngayon, natural lang sa kanila yon. Kasama ni Ruel si Claire, ang HR manager sa company namin, Stephanie. Claire? Tinamaan ako ng pangalan na parang suntok sa tiyan. Business partner lang naman niya si Claire.
Wala naman ako sigurong dapat ipag-alala sa babaeng yon. Marahan akong umiling. Business partner niya lang si Ruel. May agency din kasi sila na minamanage. Baka na-misinterpret mo lang din. Katrabaho ko si Ruel. Paliwanag ni Karen. Marami akong naririnig dito sa opisina. Marami kang hindi alam. Ang alam ng workmates namin, may relasyon sina Ruel at Claire. Bukas sila tungkol doon, which is kakaiba dahil alam kong may asawa siya at ikaw yon. Ang alam ng lahat dito na hindi siya kasal at walang mga anak, na si Claire ang girlfriend niya, Stephanie. Halos hindi ko maproseso ang mga salita niya. Hindi ko na alam kung anong mga sunod niyang sinabi. Pagkababa ko ng tawag, tinitigan ko ang cellphone. Naramdaman ko ang bigat ng revelasyon ni Karen sa aking dibdib. Kaya nang sumapit ang umaga, wala na akong sinayang na oras. Umuwi agad ako. Alalang-alala sa akin sina mama at papa. Gusto nilang alamin kung may problema ako pero hindi ko sinasabi kung ano. Dumiretso agad ako sa travel agency ni Claire pero wala siya ron. Umuwi na ako sa bahay pero wala si Ruel. Mukhang nasa trabaho pa silang dalawa. Natigilan ako nang makita ko ang tablet ng aking asawa. Mukhang naiwan pa yata. Doon ko nakita lahat ng kataksilan niya. Hindi lang silang nagtaksil sa akin. Pati ang mga magulang at kapatid niya. Niloko ako. Kasama pa nila sa outing. Bawat picture ng pamilya recently, kasama si Claire sa lahat ng iyon. Mga walang hiya. Gigil na gigil ako sa kanila. Sa sobrang inis ko, nag-post ako ng family pictures namin sa account ni Ruel. Gusto kong mapahiya silang dalawa. Gusto kong malaman ang mga katrabaho ng walang hiya kong asawa na may pamilya ng inaasar nila. Nakabit lang ang kanilang HR manager. Pagkatapos kong i-post yon, sigurado akong uuwi agad si Ruel. At hindi ako nagkamali. Umuwi na nga siya. Gulat na gulat siya nang makita niyang hawak ko ang kanyang tablet. Anong ginagawa mo, Stephanie? Mariin ang tanong sabay hablot sa tablet na nasa akin. Mapakla kong tumawa. Anong ginagawa ko? Ikaw, kumusta kayo kuno ng business partner mo? Masaya ka bang lumalande habang wala kami ng mga anak mo? Ha? Pinahiya mo kami. Malakas niyang sigaw sa akin. Napasigaw na rin ako at hinampas sa kanyang tablet. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo at hindi ako. Ikaw ang gumawa ng kasalanan mo. Hindi ka na nahiya sa akin? Hindi ka na nahiya sa mga anak natin? Business partner? Business partner ay walang hiya, Ruel. Kabit mo pala. Mga manloloko kayo. Tumulo na ang mga luha ko. Naninikip ang dibdib ko sa kanila. Hindi ko inasahang maloloko ako ng ganito. Pakiramdam ko, para akong mababaliw sa ginawa niya. Ano? Ikaw pang matapang? Hindi ka hihingi ng sorry? Hindi natin aayusin to para sa mga bata? Umiiyak kong sabi sa kanya. Umiwas ng tingin si Ruel. Aayusin? Sa tingin mo ba maayos pa to, Stephanie? Ayoko makipaghiwalay kay Claire. Malakas ko siyang sinampal. Sa lahat ng asawa, siya ang pinakawalang kwenta. Gusto kong maayos pa para sa mga bata. Maliit pa sila at siguradong hahanapin nila ang kanilang ama. Dahil ako, handa akong magpatawad sa mga taong mahal ko. Pero anong klaseng lalaki ang nasa harap ko? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, Ruel? Ano ba? Ako ang asawa mo. Frustrated kong sigaw sa kanya habang umiiyak. Umiling si Ruel. Hindi ko kayang iwan si Claire. May negosyo kami. Malaki nang na-invest ko sa kanya. Isa pa, siya nang mahal ko. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Mahal na rin siya ni na mama at papa katulad ng pagmamahal ko. Hindi katulad nung gusto mong palaging pinagdadamutan sila. At kasalanan mo rin naman na. Umalis ka. Inuna mo ang sarili mo. Umalis kayo ng mga bata. At si Claire, nandyan siya sa tabi ko nung mga panahong wala ka. Kaya wag mo kong sisihin na para mang kasalanan ko lang. Dahil may kasalanan ka rin naman, Stephanie. Gusto ko siyang saktan. Binato ko sa kanya ang lahat ng mahawakan ko. Durog na durog ako. Hindi ko matanggap na nagawa niya sa akin ito. Dinuro ko siya. Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin at sa mga bata. Tandaan mo ang araw na to, Ruel. Luluhod ka rin sa akin at magmamakaawa. Pero kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi na kita muling tatanggapin. Umalis na ako roon sa sobrang sama ng loob ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ko inasahang matatanggap ko ang mga ganong salita mula kay Ruel.
Nang makauwi ako sa amin, tinanong ako ng aking mga magulang kung anong problema. Doon ko inamin sa kanila ang ginawa sa akin ng aking asawa. Galit na galit si Papa. Halos gusto niya nang tagain si Ruel. Mas lalo na lamang akong napaiyak nang yakapin ako ni Mama. Basta, hindi naging madali ang lahat. Sa mga sumunod na araw, mas lalo akong nalugmok. Dapat kukuha na ako ngayong taon ng board exam, pero dahil sa nangyari sa akin, ang hirap ng tumuloy. Parang nasayang lang lahat ng oras ko sa wala. Anak, pasensya ka na. Marahang sabi sa akin ni Mama. Kumunot ang aking noo. Bakit naman po kayo humihingi ng pasensya, Mama? Naluluha ang mga mata ni Mama. Stephanie, pakiramdam ko, ikaw ang tumanggap ng karma sa ginawa namin ng Papa mo noon. Anak, naging kabit ako ng Papa mo dati. Umawang ang bibig ko. Bumaha ang gulat sa aking dibdib. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Mama, tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Pangalawang pamilya na tayo ng Papa mo. Naging kabit ako. Saka lang kami nakapagpakasal nung nawala ng una niyang asawa. Pero may anak sila. Yung tauhan sa talyer ng Papa mo. Kapatid niyo sila. Kaya pakiramdam ko, sa'yo napunta ang karma sa masamang ginawa ko dati. Naiyak na rin ako sa sinabi ni Mama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naaawa ako na nagagalit sa kanya. Pero kahit ganito, alam ko namang nagsisisi siya. Mahigpit ko siyang niyakap. Wala po kayong kasalanan, Mama. Nagloko po sa akin si Ruel dahil choice niya yon. Huwag niyo pong isiping kasalanan ninyo. Nang marinig ko yun kay Mama, unti-unti akong kumalma. Bahagyang humupa ang galit ko. Pero gusto ko pa rin idemanda si Ruel at Claire. Gusto ko silang isumbong sa company para mawala naman sila ng trabaho. Subalit naisip ko ang mga anak ko, ang mga sustento sa kanila, at ang paghahanap nila sa kanilang ama. Gusto ko man gumante, hindi ko kaya dahil may mga batang kailangan kong isipin pa. Kaya nakita ko pa rin ang aking sarili na humarap kay Ruel. Kasama niya na ang kanyang kabit pero wala akong pakialam. Karapatan ng mga anak ko ang masustentuhan mula sa tatay nila. Hayaan mo at hindi ako magkukulang, Stephanie. Magpapadala pa rin ako sa'yo, gaya ng usapan, at aasikasuhin na rin natin ang annulment natin. Sabi ni Ruel sa akin. Tumango ako at marahang tumayo. Pero hindi ako aalis nang hindi napapatikim si Claire. Naiinis ako sa mukha niyang masarap basagin. Halatang masayang masaya pa siya sa mga nangyayari. Kinuha ko ang isang baso ng juice at ibinuhos yon mula sa kanyang ulo. Napatayo siya at masamang tumingin sa akin. Sasampalin niya sana ako pero inunahan ko na. Sa sobrang lakas ng sampal ko, natapilok pa siya. Ang kapal naman yata ng mukha mo para ako pang sampalin. Deserve mo yan. Makati ka eh. Pumatol ka sa may asawa ng may asawa. Natatawang sabi ko sa kanya. Dinuro niya ako. Demanda kita. Nanghahamon akong tumingin sa kanya. Talaga? Kaya mo? Sige nga. Go, demanda mo. Baka mamalayan mo, ikaw nang may kaso. Umalis ako sa restaurant na yon. Bago bumalik sa probinsya, dumaan muna ako sa bahay ng mga biyanan ko. Wala akong pakialam sa kanila. Wala naman silang respeto sa akin bilang asawa ni Ruel. Kaya hindi ko rin sila irerespeto. Binasag ko ang lahat ng mga baso ng mama ni Ruel. Mahal na mahal niya pa naman ang mga yon. Anong ginagawa mo? Malakas niyang sigaw sa akin. Binuhat ko ang isa at malakas na itinapon. Ay, sorry, nabasag. Nanlaki ang mga mata ng mama ni Ruel. Hoy, babae ka. Kaya una pa lang ayaw na kitang maging asawa ni Ruel. Apakabastos mo. Ako? Kailan ako naging bastos sa inyo? Ilang taon ko kayong pinakisamahan. Kung may bastos man dito, kayo yun. Kinonsinti niyong anak niyo sa pangangaliwa sa akin. Ano? Mas gusto niyong manugang si Claire? Kasi mas mayaman? Mas may pakinabang? Oh, edi sige. Isaksak niyo sa mga baga ninyo. Umalis ako sa bahay ng mga biyanan ko. Nanginginig pa ako sa galit. Pero nang makalayo na ako, tuluyan na akong lumuha hanggang sa mga naging hikbi na yon. Nang hihina ako,
Pero kailangan kong maging matapang. Babangon ulit ako para kina Sheena at Dylan. Kailangan kong lumaban sa buhay para sa kanilang dalawa. Sa sumunod na taon, muli akong nag-aral para sa board exam. Tinutukan ko na talaga ng mabuti. Kailangang magtagumpay ako para hindi ko na rin asahan ang sustento ni Ruel. Para kaya ko nang palakihin ang mga anak ko ng ako lang. Pinagtuunan ko ng pansin lahat, ang mga bata at ang pagre-review. Ayokong isipin ang problema. Ayokong magpakalugmok dahil sinaktan lang ako ni Ruel. Mama, Papa, salamat sa Diyos, nakapasa na po ako. Naiiyak kong imporma sa kanila nang makita ko ang resulta. Pinunasan ni Mama ang aking mga luha. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo talaga anak. Proud na proud kami sa'yo. Napangiti ako. Salamat po sa lahat, Mama. Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo at ang mga bata. Simula ng araw na yon, dumating na ang lahat ng opportunity sa akin. Hindi ko alam kung anong mayroon pero parang biglang umayon sa akin ang swerte. Sa tuwing gumagawa ako ng desisyon, talagang nakaayon at walang hindi nagagawa. Nang magkaroon ako ng trabaho, parang nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Parang naging sapat na lahat. Masaya na akong isa na akong licensed teacher at isang ina, kina Sheena at Dylan. Nakakausap pa rin naman ng mga bata ang papa nila, pero sa video call nga lang. Dito na rin kasi kami ng mga bata na ninirahan. Dito na rin ako nagpagawa ng bahay dahil may ibinigay na naman sa aking lupa si Papa. Kumusta ka na? Tanong sa akin ni Ruel habang kausap ko sa cellphone. Hindi ko sinagot ang tanong na yon. Ang mga bata, gusto nilang mamasyal sa EK. Gagamitin ko yung pinadala mo para doon. Malungkot na napangiti si Ruel. May pag-asa pa ba tayong magkabalikan? Natigilan ako sa paggawa ng lesson plan. Hindi ko naisip na itatanong niya sa akin ito. Ang alam ko, simula nang maghiwalay kami, nagsama na sila sa isang bahay ni Claire. Inaayos na ang process ng annulment namin, kaya hindi pa rin kami tuluyang naghihiwalay. Napailing ako. Hindi na ako babalik sa iyo, Ruel. Tigilan mo ako. Nahimigan ko ang matinding pagsisisi sa boses niya. Alam kong hindi ko pa nasasabi sa iyo to pero sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo at sa mga bata. Sobrang pinagsisisihan ko ang lahat, Stephanie. Nang tuluyan kang mawala sa akin, saka ko na-realize ang halaga mo para sa akin. Napailing na lang ako. Matagal na kaming tapos. 4 na taon na rin ang lumipas. Masaya na ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Kalmado na rin ang aking puso. Ayoko nang bumalik sa mga panahong sobrang nasasaktan, pati ang aking pagkatao. Ang laki na pala nitong si Sheena, ano? Happy birthday! Bati ni Karen sa anak ko. Napangiti naman ako sa kanya. Mabutit nakarating ka, nakakahiya naman. Talagang pumunta ka pa dito sa probinsya namin. Mahinang tumawa si Karen. Ayos lang, trip ko rin talaga magbakasyon sa inyo kasi nakalive ako, Stephanie. Oo naman, welcome na welcome ka sa bahay namin. Ipapasyal kita sa mga tourist spot dito sa amin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Maya-maya, hinila ni Sheena ang aking manggas. Nasaan po si Papa? Hindi ba siya pupunta? Sandali akong natahimik. Hindi kasi pupunta ang Papa mo. Busy siya eh. Mag-enjoy ka muna sa party mo, anak. Marahan ko na lang hinaplos ang kanyang buhok. Hindi ko rin talaga alam kung bakit hindi nakapunta si Ruel. Kaya mas maiging nasabi niya sa akin ng maaga, at least hindi na umasa ang aking anak. Napairap naman si Karen. Asus, if I know, hindi pinayagan yun ni Claire. Masyadong triggered at insecure ang haliparot na yon, Stephanie. Hindi ba't gustong makipagbalikan sa'yo ni Ruel? Napailing na lang ako. Ayoko nang makipagbalikan sa kanya. Nakakapagod siya. Tumango naman si Karen. Tama yan. Huwag mo na siyang balikan. Maayos na naman kayong mag-iina. Kinarama na rin ang mga yon. Alam ko, sinusubukan nilang magkaanak pero hindi kaya ni Claire. Kaya ayon, mas bitter pa kaysa sa ampalaya, Stephanie. At nakita ko yung agency nila. Laging sarado. Rinig ko, nalugi na rin nga raw. Napahiya na nga sa opisina. Bumagsak pang negosyo. Napabuntong hininga ako. Hindi ko man magawa sa kanila ang bagay na gusto ko. Diyos na rin siguro ang nagbigay ng parusa na dapat para sa kanila. At mas masakit pa sa parusang kaya kong ibigay sa kanilang dalawa. Kapag naiisip ko kung paano ang mga bagay-bagay noon, nanghihinayang pa rin ako.
Pero nagpapasalamat na rin na nangyari yon. Nakawala ako sa pagtataksil ni Roel, mas naging mas matatag pa nga ako. Unti-unti kong itinayo muli ang aking sarili. Pinupulot ko ulit ang pira-pirasong nakaraang sinira niya sa akin. Gusto kong makita ng aking mga anak ang lakas, katatagan at pag-asa. Gusto kong maintindihan nila na kahit hindi na kompleto ang aming pamilya, puno pa rin ito ng pagmamahal sa aming lahat. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.